Hello guys, kamusta na ang lahat? Welcome to my channel again. This is RR Vlog. My life after I lost my baby Ray, my only daughter. Anyway, andito na naman ako para makipagbalitaan sa lahat. Anyway, I'm waiting for my next client. 3:30 pa naman, so I have 30 minutes. Right now is 3 o'clock. Wednesday, supposedly meron kaming Wednesday hangout. Nagtitake advantage kami, syempre, but anyway, syempre priority natin yung trabaho. Kung meron tayong tao, we have no choice but to do our, yung trabaho muna. Temperature is 72 degrees. Maganda ngayon sa amin. Perfect weather. But midweek naman. Kaya hindi naman kami makapag-enjoy ng weather dahil work day yung mga yan. So, hopefully, this coming weekend maging maganda. But some other state like sa South, sa Florida is bagyo sila. There's hurricane coming, so hopefully safe naman yung mga tao doon. Nag-evacuation sila, maraming evacuation, pero grabe ang traffic kasi syempre yung mga tao pupunta ng north, so talagang bumper to bumper. Plus the case is, ito lang kasi ang mahirap pagka nag-evacuate yung mga tao is yung traffic, plus maraming gas station na close na and running out of gas kasi syempre mahirap mag-transport kung alam mong may bagyong darating. Plus they are preparing na ikino-close nila yung mga store nila, nilalagyan nila ng syempre ng protection na hindi masira dahil malakas daw yung hangin ngayon. It's about 280 something miles per hour, so hindi yun biro-biro. So I'm hoping na sana hindi naman matamaan, hindi naman yung mga tao madisgrasya kasi kakatapos lang ng bagyo nila, yung Helene, pero grabe ngayon ang mga bagyo. I know even in our country is the same, maraming mga bagyong dumarating dyan ngayon at maraming napipinsala, kaya ingat-ingat lang. Hindi rin kasi pwedeng hindi sila mag-evacuate dahil pagka inabot sila ng talagang grabe is on your own na yun, kasi syempre yung mga rescuer natin mostly sila yung napapahama, kaya dapat makika-operate na lang. Anyway, I have a sister-in-law living in Florida. Hopefully message naman sila ng husband ko. I think they're okay naman, but you never know how big is this hurricane. So hopefully maging safe na lang sila kasi medyo matanda na kasi sila, so hindi rin siguro sa kanila easy yung mag-evacuate just like that. But anyway, I believe if it is not your time, it's not your time. So pag nag-survive sila, meaning it's not their time. Parang yung mga ibang tinamaan last week, actually that's terrible hurricane actually sa Georgia and North Carolina and Florida. Yan yung mga bagyuhin kasi dito. Parang sa atin din, may mga part na bagyuhin talaga, pero lately meron tayong mga random saan na kaya mahirap magtiwala ngayon. Akala nyo hindi kayo bahain, but may mga places ngayon na binabaha na. Kaya wag tayong umasa na laging ganon. So hopefully kami din dito, itong area namin, this is a very nice area. Wala kaming gaanong calamity rito, but who knows. So hopefully na lang na wag din namin ma-experience. So anyway, pag-usapan natin ngayon is about retirement, because I'm 60 right now. My husband is 61. So marami kaming pinag-iisipan at this time kung ano yung the best namin gawin
kung magpipilipinas ba kami or we are planning to stay here. Pero 100% talagang mahirap mag-survive yung early retirement, like I said. Kasi especially kung hindi ka ready, hindi bayad ang bahay, wala kaming utang but the house. Still, the mortgage is the main problem, the main bills dito sa Amerika. Kung bayad ang bahay mo, you have a good life here. Pero kung magmo-mortgage ka pa, it's a different story. But what are you gonna do there? Is pwede rin naman kaming mag-move somewhere like maliit na bahay parang dito. Pero what's the point? Sometimes we're thinking about moving to a place na it's cheaper. Lahat ng tao kayang tumira sa in the middle of nowhere. Plus, parang napaka-boring. Boring na nga yung buhay namin. Pupunta pa kami sa boring na place para bang it's not worth it. So, anyway, talagang kung saan kami nararapat. Pero just to think about na uuwi ako and iiwanan ko yung memories ng anak ko dito. Para bang ngayon pa lang pinapatay na ako sa hirap. Pero like some other people and some other belief, na once the person is gone and kung totoo man na she's always around, wala namang naiba from here and there, kahit saan, kung totoong meron talagang kahit papano, nakikita ka pa rin nila, wala namang problema doon. Kaya lang, syempre, sa mom, as a parent, syempre, yung memories dito, syempre dito ko pinanganak ang anak ko, dito siya lumaki, dito rin siya nawala. Parang ang hirap-hirap kong i-accept na hindi ko na makikita. Pero pag nakikita ko naman, ang sakit-sakit din ng loob ko. Talagang wala akong mapuntahan kung saan ako dapat. Kaya lang, alam ko, kahit saan mo ako dalahin ngayon, wala na akong parang wala nang excitement sa kahit saan mo ako dalhin. I'm not gonna be, it's not gonna change. Nothing. Kasi it's still ano pa rin kami, malulungkot pa rin kami. Ang mahahabulin lang namin sa Pilipinas, siguro, compare here, is you can do a lot of things there, at saka comfortable ka, kasi we are all Filipino and it's our land. Not like here, sometimes medyo pipili ka pa ng place na fit sa race mo, sa expenses mo. Ang dami mong i-consider. Parang sa atin, kung we have pension na kahit papano hindi naman kalakihan, but good to survive, I think sa Pilipinas, mas marami kaming mararating, marami kaming magagawa, at malilibang namin yung sarili namin, makaka-travel kami anytime kahit na somewhere lang, kasi napakarami namang mapuntahan sa atin. Not like here, pupunta kami sa beach, pero alam nyo ang beach dito, kung di ka marunong lumangoy, it's a waste of money talaga. Gusto mo lang para maiba yung ambience mo, but actually nothing is special compared sa mga beaches sa atin. Kasi ang atin is, we have like, para kang nasa Hawaii. Ang difference lang ng Hawaii to Philippines is because it's Philippines and that's Hawaii. America yon. But I can tell, but I have never been to Hawaii, pero according sa mga nakakausap ko, yeah, it's a paradise, but we have paradise too. Pero siguro, bago ako umalis dito, I am planning to visit one of the places na gusto ko rin marating. So hopefully, magawa ko yung mga bagay na yan. But we'll see, we're gonna have make a plan, kasi anytime soon na kung we decided to retire, Kaya lang, hindi talaga yan madaling desisyonan as of now. Kasi mahirap mag-decision, lalo na kung may bahay ka pa, what are you gonna do to this house? Madali bang magbenta at this time ng bahay? Or if you're planning to have it someone to rent this house, parang rental is very, it's ano yan, yung parang may stress ka, kasi what if wala kang
walang magre-rent. Saan kami kukuha ng mortgage namin dito, plus yung mga karamihan dito, yung iba, dati bawal na bawal yung sisirain mo yung mga bahay pero ngayon ang iba na yung mga tao nag-change na rin, so mahirap na rin kasi maraming naninira, hindi sila concerned because it's not their house, kaya hindi katulad ng pagsayo, you have to take care of your house because napakamahal ng mga maintenance. So, wag mo nang palalain. Pero syempre, pag hindi mo pag-aari yung isang bagay, you don't care. So, yun yung mga kino-consider namin. But in terms of expenses, mas magsusurvive kami dyan. I can tell that because nag-prepare din naman kami ng place namin dyan. So, wala na kaming mortgage. All we have to do is yung everyday expenses namin. So, I'm pretty sure mas magsusurvive kami dyan sa Philippines. Plus, mas marami kami talagang magagawang mga mapupuntahan. Not like here, talagang once you travel, syempre yung hotel mo, yung pagkain mo, sa atin napakadali kasi kikita ko yung kahit mahal na rin, kasi syempre hindi naman tayo kakain all the time sa magagandang places, at least yung decent place na hindi naman yung kung saan lang. Siyempre, you have to change your lifestyle. Hindi naman yung everyday ka dyan magpa 5-star hotel. Natural, hindi ka pa rin magsusurvive. Para ka pa rin andito. At least dito, kumikita kami. Dyan, hindi na. So, paano akong mag-adjust because I have income here. Nabibili ko lahat. Nagagawa ko lahat. It just happen na, kailangan mo lang magtrabaho talaga. Nabibili ko lahat. Nagagawa ko lahat. It just happen na kailangan mo lang magtrabaho talaga, trabaho, hindi yung basta-basta trabaho lang talaga. Kailangan maging consistent ka, especially for me kasi self-employed ako, so hindi ako pwedeng umasa, walang company, walang benefits, at wala kang retirement pension na inisip ko rin naman yung future ko kahit paano. I know naman na pinag-prepare ko naman yan kahit nang wala pa yung anak ko kasi burden kami sa kanya kung at least we can take care of ourselves kasi kawawa naman yung anak ko kung in case na tumanda kami na nandito pa siya, hindi namin gagawin yan. So I know, siniguro ko na hindi siya mahihirapan na mag-take care sa amin. Meron naman kaming hindi naman kami magiging miserable ang buhay. It's just happen na parang miserable lang kami right now because of the pain na nararamdaman namin since she's gone. Kaya napakahirap yun para sa amin na i-accept, at saka kahit na actually this is really the time that we can enjoy now. Mag-i-enjoy at your age, kukonti na lang yung buhay mo, nasasaktan ka pa. Paano enjoy ang gagawin namin? We have no idea. Help ourselves, but it's not the same, and I know it's not gonna be the same, and this is gonna be forever. Kami preparado naman, hopefully kung sakasakaling talagang diyan na kami, as long na we have place to stay, may maayos kang titirahan, meron kang kahit maliit lang, and then may sasakyan ka, I think we're good. We can control the everyday expenses. I'm pretty sure magsusurvive kami. It's just happen lang na napakahirap mag-decision, like I said, because of the memories. But I know that's nothing but para sa mga taong wala pang na-experience is parang nothing lang talaga yan. Pero sa katulad naming nasa position right now, parang wala kaming choice. Para bang napakahirap, either one, doon, dito, o kung saan pa. Akala nyo ba pag every time we go outside, we're happy? Hindi. Kasi you will remember everything na sana andyan lang yung anak namin, we're so excited na pumunta sa mga places
to send her picture kasi yun tuwan-tuwa yung pag alam niya nag-have fun kami. Ayaw niya nang malungkot yung bata na yun, ayaw niya nung wala kaming ginagawa sa buhay namin. Kaya nga noon tuwan-tuwa yung anak ko pag nag-hang out kami with the friends, at saka she's trying to effort talaga na uuwi yun to join with us kasi tuwan-tuwa siya pag meron kaming mga gathering. Kaya nga lagi kami nagpa-party because yun ang gusto niya talaga, yung mag-hang out kayo, mag-gather kayo. So, talagang yun ang siguro dahil sa yun ang namana niya sa amin, at saka child siya, para bang sa kanya pag maraming tao, big crowd is talagang napaka-excited niya, napaka ano yun sa kanya, napaka-happy niya sa mga ganung bagay. Kaya every time, talagang yun ang gusto niya. Kaya pag uwi kami kasi gusto niya ganun talaga. Kaya lang pag nauwi naman kami, napakahirap kasi ang dami mong i-consider, but it's very very wrong ang mga decision na pinaggagawa namin before. Sana lang yun talaga naman ganun. Hindi mo naman makikita yung tama not until it's done. Kaya go back there. But anyway, I have to make sure kung uuwi ako, I want my quiet time, I want my quiet life, and I wanna do yung mga bagay na na-miss ko sa buhay ko. So that's what I'm gonna do. Kaya yung may mga kapatid pa naman ako dyan sa Pilipinas, but the thing is, hopefully na lagi lang kaming magkakasundo kasi napakahirap din pag mga matatanda na kayo. Akala mo para kayong mga bata na mahahaba pa rin ang mga pasensya nyo, and labi-labi da lang yan. Pero ngayon pagka nagsilaki pala kayo, iba na pala, hindi na katulad ng dati. Napakahirap na palang i-gather ang buong pamilya pagka may mga kanya-kanya na kayong buhay, may kanya-kanya na kayong pamilya. So talagang yun ang dapat kong aralin kasi yun ang gusto ko lagi, yung we gather our family. But I think hindi na pwede yung katulad ng dati na I have a lot of energy na mangonsumi. Ngayon, I don't have any energy na ma-stress pa. Kaya kung sino lang yung available, that's walang pressure na sa akin yan. But I'm gonna do everything na gusto kong magawa din. So hopefully yung mga kapatid ko kahit papano mag-enjoy din sila sa buhay nila kasi hindi talaga masarap yung pagka hindi ka na happy. Napakasayang talaga ng panahon katulad namin right now. Ang bilis-bilis ang panahon pero parang walang nangyari. Napakasayang. Advice ko sa mga tao na tayong mag-iinarte, wag na natin effects yung mga bagay na hindi naman natin kayang effects. So at wag na lang tayong maging bitter. Reasonable na lang sa kahit si Nino, at saka yung try not to hurt anyone's feeling, yung nakakasakit tayo kasi ako yan ang pinakapangit, yung minsan naisip kasi natin ang kulturo kasi natin sa ating mga Pilipino, you follow the authority, like yung kung sino yung mga elder, talagang we respect that, which is good naman. Kaya lang sa ating magkakapatid, pag tayo lahat ay mga adult na, dapat may respect natin each other. Hindi yung porque you're the eldest, ikaw yung powerful. Hindi naman pwedeng ganun. Sometimes bibigyan din natin ng choice yung iba. At saka kung hindi man mangyari yon, you have to be be patient na lang. Ako, I'm trying to respect all the sibling ko kasi ganun kasi yun para irespeto kanila, you have to be respectful din. Kaya ako, I'm trying to do that sa mga nakakabata sa akin. Kahit na alam kong hindi ko na sila makokontrol, at saka hindi naman kasi maganda yung controlling Hindi naman maganda yung ikaw ang nagmamando ng buhay ng may buhay. Hindi yun maganda, kaya kasi binigyan tayo ng sariling buhay natin. Ang buhay talaga pag andito ka sa lupa, you have to take advantage, do whatever you want na you feel good, you feel better. Hindi ka
nakakasagasa ng anyone. Hindi ka nakakasakit ng anyone. It doesn't matter kung sa kanila hindi maganda yung ginagawa mo, as long as you're happy. Alam naman natin yung mali at saka yung tama. So, I'm pretty sure, yung kung mali, di wag natin gawin, di ba? Ganun lang naman yun. But now, yun na yung kailangan talaga, you have to finish your life. Kailangan magawa mo yung bagay na gusto mo para once you're gone, wala kang, anyway, wala naman talaga magre-regret. Once you're gone, you're gone. I don't know what's gonna happen once you're gone. Yun lang naman ang iniisip natin. So, para sa akin, talagang you have to do yung mga bagay, yung hindi mo nagawa when you were young, na, alam mong kaya mo naman, hindi naman masama, why not? Ganon lang yun talaga. Yun lang masasabi ko at this time. So, ito yung mga isang mga binabalak namin pero like I said, it's like parang lahat ng plan namin is tentative. Kasi nadala na ako eh. I don't wanna make a plan anymore. Ayoko nang katulad ng dati. Kung ano na lang yung saan kami dadalhin, doon kami. Kaya I don't wanna promise, kasi ang buhay talagang hindi mo maipa-promise kung mamaya mag-ready ka tapos mamaya o tomorrow wala ka na. So but anyway, mas maganda pa rin na meron kang plan A, plan B, Pero kung hindi mangyayari, hindi talaga yung para sa atin, like everybody said. But anyway, yun lang naman. So anyway, so next time again, kasi it's almost it's 3:30 actually, medyo hindi, 3:28 pa lang, we have 2 minutes, but it's okay. I will talk to you again later. Magpapasalamat uli ako sa lahat ng mga nagsusubscribe sa akin, nag-subscribe at magsusubscribe pa. Sana wag kayong magsawa. Kung wala kayong ginagawa, makinig lang kayo. Hindi naman puro stress tong sinasabi ko sa inyo. I'm just trying to show you how we survive, yung mga katulad naming nakaka-experience ng ganitong buhay. Kasi kala ko din noon, nung hindi pa to nangyayari sa buhay namin, kala namin ang problema madali lang, pero hindi ito yung mga bagay, ito yung mga problema na parang wala kang solusyon, but you have no choice but to keep going. So hindi masaya, kahit malungkot lagi, sige lang, keep going lang. So sa mga taong minsan siguro hindi ko rin sila maintindihan, kung minsan may mga taong hindi ko rin ng dati na I can handle everything, but now I am very sensitive. So minsan kaya nga ayokong makipag conversation to anyone, especially when you naaano ako dyan, na-overwhelm ako dyan, nagiging emotional ako. So I'm gonna end up iiyak lang ako ng iiyak habang binabasa ko, tapos sasagutin ko, imbis na natulungan ako, nahirapan ako kasi I'm trying. Wag ko munang ipahirapan yung sarili ko kasi I'm trying to divert everything, tapos kung meron akong mga messages na malulungkot lang ako, para bang it's not a good idea for me to do that. So pasensya na kayo, alam ko maraming tao gustong mag-comfort sa akin, pag conversation kasi I can't. So I hope you don't mind, but anyway, just message me as a very short message, and then that's it. That's all I want. At least alam ko someone is remember me. Anyway, so till next again. So keep safe, and I will see you again next time. So take care everyone, and God bless us all. Take care. Bye.